Naku po, matindi to. PRRD kumanta na wala palang basbas ang pag-endorso ni VP Sara kay Amy Marcos. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ako, si PRRD, inisnab si Amy, ayaw ang pagkaka-endorso nga. Ayun! Ayan, syempre, bago ang lahat, bago natin simulan ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre, suportahan natin yan, yung channel ni Coach Oli, mga katunay, bisitahin nyo yan. Coach Oli, ayan, pagpatuloy natin. Kay Amy, at eto si Amy, dapat hindi, di umano, nagpa-endorso ako. So, ibig sabihin, hindi alam ni PRRD o alam niya. O walang, ito na lang, walang basbas. No? Parang walang basbas yung nangyaring pag-endorso. Walang basbas ni PRRD yung pag-endorso kay Senator Amy ni VP Sara. So, parang binawi dito. Binawi yung sinasabi na may basbas kay PRRD yun. Naku. Napag-uusapan natin, ano kaya ang masasabi ng Team PDP? O sa mga PDP senatoriables sa pagkaka-endorso at dito. nakita natin, inendorso din ni Senator Robin Padilla, si Senator Amy. Nako. Kay Amy. Okay, kalma-kalma lang ha. Huwag niyo muna akong husgahan. Huwag Ayun. muna natin husgahan ng tunay Ayan, na Team pakinggan muna Duterte. natin. Pero, ngunit datapuan, pakinggan po natin yung mga development ngayong mga lumalabas na balita. Okay? O ito, simulan natin dito. Ano ang masasabi ni PRRD kay Amy? Nako, delikado. Alam na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-endorso ni Vice President Ano sinabi? Kung alam na. Alam na. Partner, ano? Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos. Ano naman kaya ang naging reaksyon ng dating Pangulo sa kontrobersyal na hakbang na ito? Alamin ang buong detalye sa report ni Anton Cero. No comment lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos. Naku, ano kayang masasabi ng mga So, eksperto? No comment. Si PRRD, nadinig nga natin yan doon sa isang interview kay Ma'am Hanilet na sinabi parang no comment. Si PRRD doon sa ginawang pag-endorso, no, ni VP Sara kay Senator Amy. No? No comment. Parang yung ano yan eh, nung tumakbo si VP Sarang Vice President ni PBBM, parang no comment na rin si PRRD doon eh. 'Di ba? Hindi na siya masyadong nagsalita. Although sinasabi na ayaw ni PRRD yung naging tandem nila nung Vice President. Pero syempre wala naman siyang magagawa kung yun talaga ang ginusto ni VP Sara, talagang pinagbigyan na lang din ni PRRD. Matatalinong mga vloggers, mga matatalinong mga Aminatics. Oo, walang komentaryo si PRRD? Tingnan natin. Ako, masakit yun. Isipin mo, inendorso nung anak niya. Walang komentaryo si PRRD. Naku, delikado. Di kaya yung walang komentaryo, tahimik lang si PRRD. Parang siyang ginagawan ko pa rin ng ng kahit pa paano dahilan. Hindi pampalubag, di ba? Baka maaaring may ganong senaryo na baka naman tahimik lang si PRRD, hindi siya masyadong maingay. Diba? Hindi niya masyadong sinasabi na, may basbas sa akin yan. Maaaring baka ganon. O maaaring sariling kagustuhan lang din talaga ni VP Sara ito. Gaya nung nangyari nga nun, yung tumakbong Vice President si VP Sara kay PBBM, is talagang para sariling kagustuhan na lang ni VP Sara yun, yung nangyari. Kumbaga, para sa pagkakaibigan natin, Senator Amy, susuporta ako sa'yo. Kumbaga, hindi niya naman sinuportahan si PBBM noon. Ang sinuportahan niya noon, si Senator Amy, nung tumakbong Vice President siya ni PBBM. Di ba? Parang sa pagkakaibigan ng tinignan niya. Dito, ganun din kaya ang nangyari? Ayun, naku, mga Aminatics vloggers. Yung mga Aminatics, naku, mga followers. Naku, magagalit na naman dito. Jesus, ano kayo masasabi ng mga matatalinong Aminatics vloggers? But anyway, pansinin nyo ha, noong panahon ni PRRD, nung inendorso ni Sara, ni VP Sara si Bongbong,
tahimik si PRRD. Oh, yun Bandang sinasabi. huli, sinabi niya, bangag yan. Ay, nako. Ay, ewan ko sa inyo. Basta kayo na bahala mag-interpret kung ano ibig sabihin ng pananahimik ni Tatay Digong. Ayon kay Hanilet Abansenya, muling nabisita ng mag-inang Hanilet Abansenya at Kitty Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang detention facility sa Naku, may napapansin kayo? May napapansin kayo? Ha? May napapansin kayo kay Hanilet? Ewan ko, ako lang nakakapansin kay Ma'am Hanilet, ha? Oo. Anong napapansin nyo? Sa mga Team Duterte, yung si Ma'am Hanilet, parang SMNI lang talaga kinakausap. Sir, kaya sa taga SMNI dyan, sa mga SMNI Europe. Ako parang napapanood ko din yun eh. Kapag si Ma'am Hanile talaga is nagpapa-interview, talagang dun sa mga close talaga na nag-i-interview sa mga Duterte. Kilala niya kung sino talaga yung mga sumusuporta sa mga Duterte. Pero talagang umiiwas si Ma'am Hanilet doon sa mga mainstream media na gustong mag-interview sa kanila. Parang napakatipid nilang sumagot. Siyempre, hindi naman natin masisisi kung ganon ang nagiging reaksyon ni Ma'am Hanilet sa mainstream media. Dahil alam naman natin, 'di ba, yung istorya diyan sa mainstream media. 'Di ba? Hindi na natin kailangang sabihin dito. Kumbaga, siyempre, kung si Ma'am Hanilet ay haharap sa mga tao at magpapa-interview, talagang mas pinipili niya kung sino yung dapat niyang pagkatiwalaan. Kumbaga, parang nagiging maingat na sila sa mga ginagawa nila, sa mga nagiging galaw nila. Naku, mismo kayo talaga. Para sa inyo lang So may sa tiwala si Ma'am SMNI, Hanilet. isa yan talaga sa pinagkakatiwalaan ng mga Duterte, ang SMNI. At alam naman natin yon, no, na malaki ang naitulong ng SMNI at talagang alam natin kung ano ang ipinaglalaban ng SMNI. Ako bilib na bilib ako diyan sa news na yan sa SMNI channel, no, dahil talagang hindi sila nagiging bias. Talagang ipinapakita nila yung tunay na balita. Inihahatid nila sa mga tao. Yun talaga ang gusto ng mga tao eh. Yung maihatid yung tamang balita, yung gusto nilang malaman, yung walang pinagtatakpan o ano. 'Di ba? Congratulations. Kaya nga ilang beses napapag-initan ng SMNI at natatanggal sa ere. Pero kung tutusin talaga, napakaraming tao ang bumibilib sa SMNI at isa din ako doon sa mga taong yon na nanonood at nakikinig sa kanila sa mga binabalita nila. Sa SMNI, dahil kayo ay nagbabalita ng totoo, hindi kayo fake news, hindi nyo sinasabihan na umaarte lang yung matandang abogado ni PRRD. Walang gano'n, ha? Kaya naku, kakaiba talaga. National Criminal Court o ICC. Sa kanilang pagdalaw, ibinahagi ni Hanilet na nananatiling matatag at maayos ang kalagayan ng dating Pangulo. Ay, mabuting balita yan. Patuloyan niya ang kanyang panalangin at pananalig na isang Ayun. araw, makakalabas din siya sa pagkakapiit. Magandang balita yun na nagiging maayos ang kondisyon ni PRRD at sana magtuloy-tuloy yan. Nag-pray and Sabi niya, makakalabas talaga siya. iingon na siya. Paggawas na gano'n siya. Pero manifest ko niya. Pagdating sa posibilidad na makabalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, buo ang pananalig ni Hanilet na may mas mataas na kapangyarihang kikilos para may sakatuparan ito. God will make a way. Wala Yun. Yun talaga, kumbaga, pagdasal natin. Oo, pero ang ang gawa ng Diyos, hindi na kaya labanan ng tao. Ayan. Oo, tama yun. Kung baga, syempre sa mataas na yan, sa mataas na ang pag-asa niyan, kung ano ang magiging desisyon sa kapalaran ni PRRD. Pero yung mga abogado ni PRRD ngayon dyan sa ICC, no, yung mga abogado niya, yun ang mga nagiging instrumento para si PRRD ay muling makabalik sa Pilipinas. No, para sa akin, gusto ko talagang maibalik si PRRD dito sa Pilipinas dahil alam naman natin, no, si PRRD ay may edad na. No, dapat kay PRRD ay nandito na lang sa Pilipinas at nagpapahinga. No, nandito siya. No, kumbaga nagre-relax na lang siya. Kumbaga hindi na dapat siya nasasangkot sa mga ganyang klaseng issue. Dapat magbigay na lang tayo ng respeto eh. At isa pa, dati siyang presidente. No, dapat binibigyan na lang din natin ng respeto 'yun. Ako talaga malaki paniwala ko dyan na God will make a way. Alam mo, alam nyo, total ito ay Holy Week ngayon, no? Pag hindi nyo nakuha ang hustisya sa mundong ito, makukuha natin Oo. ang hustisya sa eternity. Ayan, ako'y talagang malaki ang tiwala ko dyan. Dyan po ang pananindigan ng aking paniwala dahil hindi po tayo dito nakatira sa mundo. Squatter lang tayo dito sa mundo. Para doon O sa may kumbaga tiwala nakikitira lang tayo dito. sa ating Panginoon, ang talagang tutuluyan natin ay ang langit. No? Kaya,
Kung wala mang hustisya, God is the equalizer. Sabi nga, whatever you sow, you will reap. Makalusot ka sa hustisya ng mundo, hustisya ng langit, hindi ka makakalusot. No? Sa kahit tama kanino po man yan. Kaya ako medyo ingat-ingat tayo sa pagkaabuso. Lalo't lalo na pag tayo ay nasa kapangyarihan, pag tayo ay nasa taas, pag tayo ay mataas ang posisyon, pag tayo ay may pera, pag tayo ay malakas, mag-iingat tayo doon kasi minsan ay tayo umaabuso pagka tayo ay maraming pagpapala. No? So, Oo. I agree. Kumbaga parang nakakalimot na. Dapat hindi pa rin dapat nakakalimot. Dapat patuloy pa rin nagpapasalamat. Makukuha din ni Tatay Digong ang hustisya. So, balik na rin ang kahit na kanino, mga tao, kahit na demonyo ka, di ba? That even the demonyo is acknowledging that there is Kaya even the devil is acknowledging Jesus Christ. Totoo naman. Wala ako dyan kay Ma'am Hanilet. Even Oo. ako, I'm looking forward that every knee will bow down to the name of Jesus Christ. In tama. the future. Okay, so tuloy po tayo. Jesus Christ. Ayoko magpaka-religious dito. Kaya lang yun ang pong binabanggit binibigyan lang natin ng komentaryo. Yung sinasabi ni Ma'am Hanilet. Nagpaabot din ng pasasalamat ng dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta kasabay ng panawagan na ipagpatuloy ang laban. Sa mga supporters, nagpaabot siya sa pasalamat, huwag ka ng padayon daw. Nagpapasalamat si Tatay Digo sa mga sumusuporta sa kanya. Tama po, ako rin Ayun. nagpapasalamat kay Ramdam Tatay niya yung Digo. Tatay Digong But ever since Duterte kami, Tatay Digo. At saka kahit na nakakulong si Tatay Digong dyan sa ICC, alam natin na nararamdaman ni Tatay Digong lahat na nagiging suporta sa kanya ng buong mundo. No? Hindi lang buong Pilipinas, kundi buong mundo. Dahil alam naman natin maraming mga Pinoy dito na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa na sumusuporta kay PRRD. Hindi lang naman mga Pinoy ang sumusuporta sa kanya, kundi may mga dayuhan din at may mga bansa din, no, na sumusuporta kay PRRD, no? Kaya yan ang nagbibigay lakas lalo kay PRRD. Kaya alam natin na nagiging okay ang kanyang pakiramdam. No, hindi siya masyadong stressful sa mga nangyayari kasi hanggat nakikita mo yung mga tao na ganyan ang nagiging init sa iyo, ang pakikitungo sa iyo, yan ang nagbibigay sa iyo ng lakas. 'Di ba? Yun eh. Listen to Tatay Digo. Kahit nga noong kaya kami hindi nabudol. Ito ulit hindi ko pinagmamalaki but I think dapat balik-balikan natin yung aral na yun nang sa ganun meron tayong Yung mga matutunan. budol-budol Kaya po na yan. hindi nabudol ako. Ang buong Banateros, hindi nabudol nung panahon ng 2022 election. Nakinig kami none other than kay Tatay Digong. Ay, nako. Kaya kayo mga katunay ha, yung mga budol-budol na yan, parang may trauma na tayo dyan. Yung mga salitang budol na yan. Sana wag na tayong maulit sa ganyan. At sinasabi nga dito, kailangan munang magsaliksik tayo sa kung sino ang iboboto natin at pagkakatiwalaan natin. 'Di ba? Kumbaga nasa atin ang desisyon kung sino yung mga taong iboboto natin eh. Tayo ang magpapagalaw niyan sa sarili natin kung sino talaga yung gusto natin. Pero dapat maging mapagmatsyag tayong lahat. Hindi tayo yung maging bara-bara lang na kung ano yung magandang nakikita natin, yun ang ilalagay natin, hindi. Kailangan is suyurin natin yan kung ano yung ugali ng politikong yun. No? Gaya nga to, yung mga sinasabi ni PRRD, no, kung hindi nakinig kay PRRD kasi nga tayo, hindi rin tayo nakinig, wala naman tayo isa rin tayo sa mga pero nandyan Kumbaga sa susunod is maging maging lecture na to sa atin. Yun naman ang importante doon Hindi naman magiging leksyon sa atin ng isang bagay kung hindi natin mararanasan ng pagkakamali. Pakiulit po para maliwanag po tayo doon. Kasi ngayon, talagang marami ang sigaw ng taong bayan. Tama po ba? Budol, budol, budol. Marami ang nabudol. O di ba? Kami hindi nabudol dahil nakinig kami again none other than Tatay Digong. Meron bang iba? Wala. Tatay Digong. Kasama bang anak, kapamilya, partido, etc. Hindi po. Tatay Digong. Kanino lang? Kay Tatay Digong. Dahil kay Tatay Digong. Maliwanag po ba? Kay Tatay Digong. Malabo ba? Kay Tatay Digong. Nagkakaunawaan po. Hindi mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang nabalokan the word mabuhay, di ba? Mabuhay ang Pilipino. Daghang salamat dito. Kabalo siya na every time na mabuhay tao. Samantala, ibinahagi ng mga Pilipino sa Netherlands kay Hanilet ang kanilang mga alalahanin hingil sa posibleng mangyaring dayaan sa Bakit parang walang mainstream media? halalan sa May 12. Wala na, Coach Oli. Nasawa na sila.
Kasi wala naman sila makukuha ang impormasyon dyan eh. Ayon sa kanila, may takot silang muling maganap ang mga hindi pagkakapantay-pantay at pandaraya sa O ito, yung patungkol, takot po yan, nararamdaman ko yan, maraming nagko-komentaryo, maraming nagme-mensahe sa akin, at hindi lang sa akin, doon sa mga Duterte vloggers na talagang takot sila dito sa posibilidad na magkakaroon Ayun. talaga ng dayaan. Marami ding mga taong nagko-komento din sa akin ng Gayunpaman, maring itinanggi ni Hanilet na may kakayahan silang manipulahin ang halalan, lalo na kapag ang dami ng boto para sa mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte ay malaki at overwhelming. Yan ang Pero para sa akin, no, ang magiging payo ko lang dito, mas masarap maupo na talagang kung ikaw mauupo ka is talagang binoto ka ng mga tao. No, talagang bukal sa kalooban ng mga tao. 'Di ba? Kasi kung uupo ka na gawa mo lang ganito, mahirap 'yun. Kumbaga nasa posisyon ka pero yung mga tao parang nandidiri sa iyo, ayaw makinig at wala kang respetong makukuha. 'Di ba? Mas maganda pa rin yung patas. 'Di ba? Kung mananalo ka, mananalo ka. Kung matatalo ka, matatalo ka. Ganun 'yun. Pero kung manalo ka, ang sarap maupo sa posisyon na talagang yung mga tao ang pumili sa iyo. 'Di ba? ulit na sinasabi ko sa mga Mas makakapagtrabaho ka ng maayos. rallies, okay? Sa mga naatilan ko sa Laguna, saan dyan, sa Hawaii, sa New York, at saan pang rally na mga pinupuntahan ko, ang lagi kong sinasabi, ang panlaban sa daya, tambakan. Wala silang magagawa pag tinambakan natin. Yeah. May problema tayo pag Kasi kapag magkalapit lang yung bilangan kumari, magkalapit lang yung puntos, pwedeng ganun. Hindi ko naman natin sinasabing ganyan. Yun nga yung sinasabi ng iba, yung mga dayan-dayan hindi natin alam kung mangyayari yan o hindi. Pero yung sinasabi nga ni Coach Oli, natambak ka, kailangan mas marami. Posibilidad talaga na mas kahit manipulahin o ano, wala silang magagawa kasi talagang mas marami talagang bumoboto. 'Di ba? Mas marami talagang bumoboto sa ano. 'Di ba? Kung sakasakali. doon sa pagdating sa mga kandidatong 8, 9, 10, 11, 12. Kasi yan madadaya yan. Okay? So anong pinaka panlaban doon para hindi madaya yung ating mga kandidatong pang 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12? Tambakan. So kung malayo ang agwat, kahit nasa dulo po, hindi madadaya. Kasi nga tambak. Tama. So, it's very important na lahat tayo ay magsakripisyo at bumoto. Kabila ng mga isyong ito, naniniwala si Hanilet na hindi na ito magagapi o magagampala kapag ang boto ng bayan ay tunay at malakas. Oo, Parang galing tikas. tama, may punto si Ma'am Hanilet. They can only do so much. Limitado ang magagawa nila. Sinasabi ko sa inyo hanggang doon lang sila. I am telling you, they Kaya nga, di ba, kung gusto nyo makatulong kay PRRD, di ba, ang pagboto nyo, yung pinakamalaking tulong na magagawa nyo kay PRRD. Kahit sinasabi ko yun yung magiging regalo nyo sa kanya nung kaarawan niya. do so much. Pag overwhelming, Kapag sobrang laki ng boto, hindi niya kayang mahirap gayahin. Ganyan na ipakin rin ang yun nangyari noong 2016. Maraming nagsasabi na si Tatay Digong nadaya. But still, dahil sa laki ng lamang ni Tatay Digong, naging presidente pa rin. Yan ang halimbawa na dapat talaga tambakan natin ang kalaban. Pero may mga nababalitaan nga ako, sa katunayan nababasa ko sa Facebook ni Roberto Tiglao na sinasabi niya na nagsisiurong na daw yung mga pinanser ng administrasyon dahil nararamdaman nilang matatalo. Hindi ko alam kung ang pinatutunguyan dito ay ang alyansa ni Bongbong Marcos, pero ganun po ang sinabi niya sa kanyang Facebook at medyo malaking ibig sabihin nun. Ibig sabihin po ay ang mga supporters ay mawawala na sila ng tiwala sa gobyerno ay sa team ni Marcos. Ipupull out nila yung paano pa sila gagalaw kung walang suporta financially. Kaya nga nagiging excitement tong election na to Di ba nakikita natin na kaabang-abang talaga. No, gusto talaga nating masaksihan kung ano yung magiging resulta nito Di ba parang telenovela yung nangyayari. Kumbaga ang ending nito nasa May 12. Diba? Kumbaga coming soon ang ending. Inaabangan natin yan kung sino talaga yung mananalo. Kasi sinasabi ko nga, hindi tayo pwedeng magtiwala sa survey. No, huwag kayong magtitiwala sa survey dahil hindi naman talaga yan 100% na lahat ng tao sa buong Pilipinas o buong mundo ng mga Pilipino ay bumoboto dyan. 'Di ba? Talagang sa tunay na eleksyon talaga yan magkakasubukan.
Nandun talaga yan. Kahit sabihin natin na may nakikita tayo dyan ng mga matataas sa survey, hindi pa rin dapat maging kampante. Dahil tunay na eleksyon talaga ang magiging sagot sa mga katanungan natin dyan. Kaya yun ang inaabangan natin. At the same time, malaking bagay po sa atin yan. Ibig sabihin, alam nila, lumalamang na po ang Team Duterte, ang Team PDP. No, so baka ipupull out nila yung suporta ron. Alam nyo naman ng mga negosyante yan, sigurista, ibabato nila doon sa Team PDP. Hindi natin alam kung yan ang magiging hakbang, but definitely, according doon sa post sa Facebook, ipinull out na yung financial Aba, support. Totoo ba ito? Pinull out na ba? Aba. Kani ang kuan boto dili na nila makaya. Dili na nila mga they can only do so much. Tabo na ato una sa panahon 2016. Na magitog gyapon tikas pero sa kadako sa liboto sa iya wala gyapon. Kaya Hindi muling pa rin umubra, hinuhulugan sabi ulit niya. ang publiko na bumoto ng diretsahan sa mga kandidato ng PDP Yan, ang importante Ayun, dyan. tama yun. laban. Syempre PDP laban straight. Okay? Iboto po natin yung PDP laban straight. Anong Ayan. ibig sabihin ng straight? Kayo mga katunay, nasa sa inyo na ang desisyon. Kung PDP laban, vote straight o maghahalo pa ba kayo ng iba? Ayan, nasa sa inyo na lang ang desisyon dyan mga katunay ha. Diretso. Anong ibig sabihin ng diretso? Lahat. Yung Basta para sa atin kung sino ang mas makakatulong sa ating bansa, yun ang ating iboto. 'Di ba? Kung maganda ang straight, pwede nating gawin. Kung sakasakaling may mga gusto kayong ihalo, nasa sa inyo yan. Pero, nasa sa inyo na yan mga katunay. 'Di ba? Lalong-lalo na, ang gusto nating maging presidente na si VP Sara, ay alam natin na nagdedelikado. No? Mas maganda, tayo mismo ang makakatulong sa kanya para maging safe si VP Sara. At alam nyo na yon mga katunay. Hindi na dapat sabihin sa inyo yon. Dahil alam nyo na kung ano ang dapat yung gawin. 'Di ba? 10 na PDP Team Duterte, iboto po nating lahat. Kung kayo ay tunay na sumasampalataya at naniniwala sa ipinaglalaban ni Tatay Digong, kung talagang mahal nyo si Tatay Digong, iboboto nyo yung Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.